Ayan, magandang gabi po sa ating lahat na kasama natin dito ngayon sa Chikahan with Prof. Shelo Magno. Break muna tayo sa politics. Alam ko maraming bagay-bagay na nangyari today, yung budget natin, Quadcom, pero break muna tayo, mamaya pag-usapan natin yan dun sa second episode natin with JC Punong Bayan. Pero ngayong gabi, career ang pag-uusapan natin. Ang guest ko po today ay si Mr. Pocholo De Leon Gonzalez. Kaibigan ko po to nung college pa, no? Bakit career? Kasi baka po may mga estudyante tayo na pag-graduate pa lang o yung mga nagtatrabaho na nang nangangarap magkaroon ng career sa voice acting. Ito pong si Choi, si Pocholo, ay tinatawag na voice master of the Philippines, no? So mag-share siya sa atin ng insight niya kung ano nga ba ang epekto ng AI sa advertising, dubbing, and radio drama. So, at dahil nga si Choi, ay ang career niya ay sa voice. Malamang nadinig niyo na ng ilang beses yung boses nito sa mga commercials, sa mga palabas sa TV. Kung naalala niyo yung Marimar nung araw, alam ko nandun siya sa Marimar eh. So mamaya paparinig niya sa atin yung mga iba't ibang boses niya, no? So, very, very creative po ang taong to. So, welcome po natin si Mr. Pocholo Gonzalez. Hi, Choi. Kamusta? Hello, great day, Professor. Prof. Ano, pag-usapan ba natin Shelo. politics? Pwede rin, marami na ako alam. Si Choi active din yan sa politics. Pero sa Oo. Behind Break the scene muna lang tayo ng kasi halos mula yung barangay hanggang presidente na paglingkuran natin eh. Kaya nga eh. Sige nga, konting Great insight day, muna. great day. Bago yung career yung pag-usapan natin, ano ba yung palagay mong nangyayari take mo sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Simple lang, hindi natututo ang mga Pilipino. Paulit-ulit na lang ang problema. Kasi nabigyan tayo ng pagkakataon magkaroon ng better leaders, but we always choose the worst, sabi nga. Actually, medyo malakas daw yung voice sa end mo. Medyo basag. Yeah. Eto, okay na? Hello? Yan. Sige. Eto, okay na. Oo. O nga, ikaw, mas matagal pa yung mga interactions mo with different politicians eh. 'Di ba? Over the years. I literally work directly with them. Oo. Ayoko na mag-mention kung sino mga Yes. pinag-interact. Mula presidente, vice presidente, senador, congressman, name it. Kaya nga ako, kasi isa rin ako sa pinaka kinikilala pagdating sa paggawa ng mga jingle na eleksyon. Kaya laging pag eleksyon noon, ako lagi nasa TV. Tinatanong ako kung paano ba gumawa ng jingle or pati mga voice-over, yung mga voice-over, yan. Yung mga ume-air sa TV, karamihan, marami tayong nagawang jingle. Ayaw ko na mention ng politician, no? Kasi para hindi ako ma-identify kung sino man sila. Nag-hi sa atin si Claire. Ka-generation natin yan sa UP. Hi, Claire. Hi, Claire. Oo, kasi dapat, mo ako nun eh. Di ba ikaw ang chairman namin? Ako ang PR manager, campaign manager niyo ng araw. Hindi ba dapat tatakbo kang konsehal? Oo, kaya lang busy na ako sa career ko sa broadcasting noon. Hindi ko kakayanin. Tapos nagdadabing. So sabay-sabay. Tapos volunteer dito, volunteer doon. Pagdating sa school politics, di ko na kinaya. Kaya suporta na lang ako. Alam mo na yan, hanggang ngayon, sumusuporta ako sa inyo nila Percy Balsendanya, di ba? Naalala mo yun? Oo, kami po nila Percy yung magka-generation sa UP. Yan, si Barry, si Percy, at ako, magkakasunod po kami niyan. Diba? Ayun nga, so nabanggit mo, marami ka na nakatrabahong politiko. Nakita mo na over the years, simula nung estudyante tayo. Bago tayo pumunta dun sa mas interesting na topic. Ano yung reflection mo? Bakit ganun? Paulit-ulit lang. Yung hindi tayo natututo yung usapin ng korupsyon. Simula nung bata tayo hanggang ngayon, paulit-ulit lang. Hindi ba tayo natututo? Nasisira yung mga institusyon natin? Ano ang kailangan natin? Alam ko naman pag ginagawan mo sila ng Oo, actually, marami na akong article tungkol dyan. Kaya lang, umiiwas din talaga ako sa direktang epekto. Kasi tayo mga Pilipino,
for the past 300 years, no, tayo ay minulat na mga Kastila na tayo ay mga maliliit, mga Indio, mga sunod-sunuran sa mga Peninsulares, Insulares, di ba? O hanggang ngayon, yung kultura na yan, dala-dala natin. Kaya nga mayroong mga taong mayayaman na sagad sa yaman at sagad sa kaswapangan at kasakiman dahil hinayaan natin yun eh. Kasama pa yung simbahan na masyadong nakaapekto sa mga desisyon natin bilang mamamayang Pilipino. So yan ang nakita kong problema na kahit si Rizal, sabi niya noon, hindi pa handa ang Pilipinas na maging isang bansa. Kasi tayo mismo ay hindi nagkakaisa. No? Kaya ang gusto niya, tanggapin ng mga gobyernong Kastila ang Pilipinas bilang isang probinsya. Hindi naman niya ginustong maging bansa tayo eh. Naging, kumbaga, simbolo lang naman siya ng pagkakaisa noong panahon na yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo isa. Isla-isla kasi tayo eh. Kaya ang tingin natin, hindi Pilipino. Tagalog, Cebuano, Ilocano. So, ngayon, may separation pa rin tayo dahil wala pa tayong iisang identity bilang isang Pilipino. Hilaw pa yung revolusyon natin kasi wala pa tayong nakikitang isang kaaway na mag-unite sa ating lahat. So, exactly. At hanggang ngayon, na yan ay sinasamantala ng ibang bansa, lalo na ng China, na yung hiwa-hiwalay, talagang mas divide and conquer pa rin ng kanilang gawain. Isa nga sa gusto ko ring i-share, no? Sabi ko nga, kung nasa kanu ka na, ba't ka pa umalis, di ba? Para sa akin, yung mga... Mas nagiging masaya ka ba kung part na lang din tayo ng US katulad ng Hawaii at Guam? Bakit lahat ng tao gusto pumunta na Amerika? Pero ang point ko lang, di ba na mga panahon na yun, meron ka ng isang gwardiya dyan sa China Sea, no? Pinalitan natin dahil alam naman natin parang inaalis natin yung pangalang China Sea, pero that's for me hypocrisy na yan eh. South China Sea pa rin yan sa mata ng buong mundo. Ang point ko lang, may gwardiya ka na, inalis mo pa. Kaya nung pag-alis ng kano, pumasok agad sila eh. Yun lang naman yung point ko doon. No? Wala naman akong pro or against Americans. Pero the point is we had that opportunity na magsimula uli. Pero hinayaan nating mas lalong madurog at bumagsak ang ating bansa. Sabi ko, I love this country but not this government. Magkaiba kasi ang bansa sa gobyerno. Hindi ibig sabihin ang gobyerno mo ay bansa mo. Katulad ng China, di ba? Lalo na ang politicians. Hindi yan equitable. Meron isang politician, no? Kasama ko sa campaign. Hindi ko na ipabagitin, syempre. Tumanim sa isip ko, sabi, the worst day of any politician is the last day in the office. Because sabi niya, respect is only reserved to the position, not to the person. Ibig sabihin, pag nawala ka na sa position, wala na ring respeto sa iyo mga tao. And I proved that. Nakita ko yan sa mga mula presidente kung paano nagbago ang pakikitungo, no? Na dati siya yung nasa taas, nung nawala na siya, iba na. Alam mo yung treatment, siyempre may bagong hari na. At nakita ko yan. O sabihin na natin, sa isang presidenteng babae, no? Parang malaki ang naging pagbabago talaga sa pakikitungo at respeto sa kanya, lalo-lalo na mga tao. Well, sige, saka na natin pag-usapan yung presidenteng babae na yan. Parang ang dali eh. Sino? Pero kasi kanina, nag-usapan natin ng mga bata pa tayo. Sabi ko nga, naparali na naman ako sa Menjola kanina. Na-miss ko yun eh. Nakita kita eh. Tayo ng mga commercialization, nagrarali na tayo. After 25 years. Dati madalas tayo sa Menjola, pinaglalaban. Na-dyaryo pa nga ako noon na nasa oblation. Kami nila, sila Jim, no? Jim Carrey, kilala mo? Correct. Si Jim Clerigo. Tawag namin Jim Carrey kasi comedian din yun eh. Those were the days. Na ex ni nung reporter sa GMA. I-announce talaga eh, no? Di natin banggitin si Maris Umali. Okay lang yan.
Yun, napabalik ako kanina sa yung mga ibang tao, ba't daw hindi ako nag-imbita? Biglaan po yun kasi kahapon nagkaroon tayo ng press con, tapos nagkaayaan na at nagkaroon ng biglaang rally. So, Oo. wag po kayong mag-alala, babantayan naman natin kung ano yung O, nangyayari. ano ngayon lahat yata ng post mukha mo yung nakikita ko. Dahil dyan sa PhilHealth na yan, ano ba? Hello? Kasi naman, 'di ba? Hindi ka ba naman magagalit? Kasi kung may Exactly. maayos tayong National Health Insurance, hindi na po Mhm. natin kailangan bumili ng extra pa para dun sa may mga kakayahang bumili. I'm sure marami sa mga kababayan natin yung may kakayahang bumili. Bumibili pa ng extra na HMO. Kung functioning 'yan, Oo. hindi mo na kailangan bumili ng extra HMO, tsaka kulang na Tama. kulang na 'di ba? Ako si official Tagalog voiceover dito sa Medicare at Medicard ng USA. So pag tumawag Talaga? ko sa US, boses ko pag piliin ng Tagalog. Choose Tagalog. Sampulan mo nga kami. Maraming salamat sa inyong pagtawag sa Medicare. Hangad namin ang iyong mga ganon. Boses ko yung ginagamit for the longest time. Kaya siyempre sa mga binabasa ko, sabi ko, sana ganito sa Pilipinas. Napakahirap magkasakit talaga sa Pilipinas. Diba? Sobra. Kapag alam mo yung ka dito, bankrupt ka exactly. Diba? So ano nangyari sa pera natin Diba? Ay nako. Lagi kong iniisip, ako nga may trabaho, maraming racket. Nung nagkasakit si Dan, kasi nagkaroon siya ng stent milyon yung ginagastos namin dyan. Grabe, ang out of pocket namin, ang total cost halos po, nagkaroon siya ng stent dun sa heart. Inabot siya na mahigit 1 milyon. At ang kinover lang ng PhilHealth doon, 30,000. Diba? So isipin mo yung ordinaryong tao, paano ka nga makakapagpagamot? Bakit iisipin mo pang magpagamot kung ganun kalaki yung out of pocket cost mo? Sabi nga ang biro nga diyan, mamatay ka na lang para wala nang problema. Pero pag namatay naman, ang problemado ka rin dahil pampalibing, lahat. Tsaka maraming tao ngayon, lalo na yung may mga matitinding sakit, minsan pinipili na nga lang yung mamatay. Hindi ba nakakalungkot yun? Yung ganung desisyon na kung merong isang programa talaga na makakatulong sa kahirapan sa atin, yun sana yung health program Pero kaya ako na nabubwisit. Kaya ayan, napamenjola. Anyway, pag-usapan natin ng career mo, nagsimula tayo sa politics So, dahil election na naman, marami ka bang ginagawang mga jingle ngayon? At usually, kasi malamang may mga nakikinig din sa atin dito, mga composers, mahilig sa music. May kumikitang kabuhayan ba talaga ang paggawa ng mga jingle para sa mga politiko? Noon. Oo. Pero ngayon, hindi ko alam sa kanila. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, ano ba yun, pinapractice ko na lang. Sabi ko nga, I give free voiceover and free jingle sa mga friends ko na totoo. Sabi ko, pag politiko, alam kong kurakot at alam kong masama, ba't kita gagawan? Hindi. So, talagang may pinipili din talaga ako at umiiwas ako dun sa mga taong alam kong walang maitutulong. At kumbaga, sabi ko nga doon sa isang interview actually dalawa yung Channel 2, Channel 7. Si nag-interview sa akin, si Cheche Lazaro. Sabi ko, ang election, parang piyesta yan. Uutuin tayo ng mga politiko sa simula, sasayawan ka niyan. Lahat gagawin niya para makuha lang yung boto mo. Pero pag yan nasa posisyon, good luck sa'yo kung kilala ka pa niyan. Tama. Kaya, so ngayon hindi ka na masyadong gumagawa ng Actually, gumagawa. Pero hindi ako nagpapabayad. Kumbaga, it's more on the passion na lang. And of course, with the use of technology, mas madali na ngayon. Kaya nakakaawa din yung mga papasok pa lang sa ganitong industriya, lalo-lalo na yung mga bata. Wala na, tapos na yung career din nila Yung creativity mo na lang yung mas importante. Kaya yung mga kumukuha ng music, okay yan, wala namang problema. But if you don't use technology on your own advantage, which is a tool, at yan ang magiging problem natin. Ano ba yung, kasi ang usapin ngayon, Prof. Shelo, is speed yung pabilisan na lang Oo, timing at speed. The more na nauuna ka, the more na mananalo ka.
Wala, di ba, sa mga content. Nilagyan mo na ba ng music yung pinadala ko sa'yo kanina? Meron na, mamaya, papadala ko Mamaya sa'yo. pa. Hindi, sabi ko, parinig natin sa kanila mamaya. Oo, sige, mamaya, Sa i-send ko sa'yo. ending, parinig natin. Naalala ko kasi, nung college pa, sinimulan mo na yung ano na yan yung trabaho na yan. Hindi ba Oo. nasa Marimar ka? Tama ba? Parang mas lalo mo naman ako pinatanda, bro. May age reveal Elementary Diba? pala ako noon. Ay, hindi ba Pero- talaga? Oo, pero pumasok ako sa dubbing 1996. Okay. Sorry. Oo. Sa DCMM, sa ABS-CBN, diretso na ako. Nanalo ako sa isang voice acting competition noon. Mm-mm. So, dahil doon, ayun, nagsimula na ako sa dubbing. Ang pinakauna kong dinub ay Remy, yung Nobody's Girl. Tapos Ito yung nung mga cartoon na Oo. may Tagalog diba? anime pa noon na mga madadrama, mga iyakan pa nung cartoons noon. Tapos, pinakasikat ko sigurong ginawa yung Meet Your Garden. Talaga? Oo. Kaninong boses doon? Ako dapat si Dao Pingse, kaya lang naging hindi, tatay ni Sanchay. Oy, meron dito si Carlo, alam niya si Remy. Sige nga, gawin mo. Sabi niya, oh my God, Remy. Sige nga. Basta yung boses ko, yung si Kuya Ricardo, yung, Macha, ano ba ginagawa mo dyan, ha? Kita mo naman si Remy, nakakalungkot, oh. Bakit mo ba kasi siya iniwan? Gano'n ba yung mga may tono pa yung mga boses namin nun. Tapos yung sa Meet Your Garden, yung, magandang araw sa'yo. Kilala mo ba si Dao Mingse? Kamukha mo si Sanchay, Professor Shelo. Gano'n. Tingnan mo, sabi ni Carlo, nostalgic, oh my God, natatandaan ko yan. Pinapanood nilang series. Saka, ito. Kilala mo ba yan? Hindi ako mahilig manood ng TV Tanongin mo sa mga audience natin kung kilala nila yan. Kilala niyo ba yan, yung cartoon sa, ito. Sa kanan ni Choi. Kilala niya? Naaalala niyo? Wala pang sumasagot. Carlo, kilala mo ba yan? Napapa-age reveal Ayan. May sumagot. Tama, siguro Chan. Chan. Ako, alam mo, ito may kwento yan, Prof. Shelo Si Viva kasi ang producer niya. Ang ginawa nila, pinalabas nila na artista ang nagdub. Para to attract wala naman akong dyan. Kumbaga, wala akong NDA. Tsaka matagal na yan, 20 years na yan. So, sige nga, patigyan ng boses ni Kuro pinalabas nila si Ogie Alcacid daw ang nagdub. Hindi naman totoo yun, kahit episode 1 di niya ginawa. So, ako yung nagboses sa kanya. Wala mo sino ang director ko dito. Sino? Si Tita Mato. Si Matutina. Si Evelyn Bontogon Guerrero ang tunay na pangalan. Evelyn Bontogon Guerrero. Also known as Matutina ng John and Marcia. Hindi nga namin alam. Hindi ko alam na nagdidirect si Matutina. Akala ko comedian siya. No, she is more on voice actress. Radio drama talent yan sa DZRH. I see. Mga OGs yan, mga original dramatista yan. Oo. So, siya Patinig yung mo sa amin yung boses ni Kuro Chan. Tatlo karakter ko dyan, si Kuro Chan, si Kulas, tsaka Lolo Tasio. Patinig mo sa amin. Uy, si Vives. Uy, nanonood si Pading Angelico Clerico. Saan? Hindi ko nakita. Ayan. Hi, Jim. Uy, si Roy. Kilala ko yan. Ni-reveal na ni Choi kung sino ang girlfriend mo nung college. Yes. Angelico. Sorry ka. Sabi ko isang reporter na nagngangalang Maris Umali. Okay. Mamaya yan. Mamaya may mga naghahanap na ng Facebook ni Angelica. Ikaw pala ang original. Hello. Ito na. Gagawin ko na yung boses ni Kuro Chan. Bilang ka, Prof. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoy! Humanda ka sa akin! Ako nga pala si Cyborg Kuro-chan! Itong bagay sa inyo! Ha! Cha! Lumalabo itong camera ko. Tapos,
si ano pa, si Kulas. Ay, naku naman, bossing. Umalis na tayo dito. Nakakatakot dito, bossing. Tapos yung si Lolo Tash, ay, nako, Kuro-chan. Sabi ko naman sa'yo. Ay, umalis na tayo. Nakakatakot dito. Yeah. Ang galing, ang galing. May question dito. May school ba sa Pilipinas para sa mga nag-voice over? Of course, 20 years na po, matagal na. Ginugoogle po kasi yan para makita. Oo. So, saan ang school? Yun lang. Dito sa Certified Voice Artist Program. Ang Philippine Center for Voice Acting na ngayon ay Voice Acting Academy Philippines. O magto 20 years na kami, non-stop yan, prof. O lahat halos 80% ng naging daber na bago ngayon dumaan dito sa creative. Even mga DJ, mga speaker, broadcaster. Kasi wala namang may school pero walang course or particular sa voice acting, broadcasting lang. So parang ano ba yan? Certificate courses, ganun. Yes, certified. Certification program. Actually, tapos gaano kahaba yung program? That's a 4-week program na whole day. Saturday 9 a.m. to 5 p.m. Tapos we partnered with PTTC, Philippine Trade and Training Center ng DTI. Also with IPO Philippines. And even DepEd, no? I teach teachers how to use their voice for effective teaching. Ang tawag ko dyan, voice acting for effective teaching. And I also have a book, no? Mayroon akong libro na voice care for teachers. I teach teachers how to take good care of their voices. Yeah. Sabi ni Carlo dito, hoy, ang galing. O di ba napapasaya natin yung mga tao kasi nga Para maiba naman. Oy, na-stress tayo sa lipunan lahat ng presidente gagawin ko para sa inyo. Mag-voice acting tayo. Ayan, ito may pa-reveal si Angelico. Inaya mo kami dati sa room mo para pakinggan if okay yung paggaya mo ng boses. Nang naalala ko noon, gayang-gaya mo yung boses ni FBR. O diba, gusto mo gawin ko ngayon? Para kay Angelico. Sige, si FBR. Alam mo, nagkita kami ni FBR noon. Kasi ako, trip ko kasi gawin, yung ginagaya ko, pag nakita ko, gagayahin ko sa harapan niya. Ako lang gumagawa nun, pare, di ba, yung voice talent na, halimbawa si Erap. Si Erap, nagkita kami ni Erap. Hello, nakikita mo ako? Narinig mo ako? Yeah. Oo. Okay. Si Erap, nagkita kami sa isang event. Sabi ko, sir, magandang araw. Ayos ka lang. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, sir, kilala mo ba to? Sabi ko, sir, wag mo kong subukan. Pero bakit mo ako subukan? Erap. Sabi ko, loko ka. Gaya mo ako. Kasi FBR, naggayahan kami. Well, first of all, mabuhay ang sampiyan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Sabi niya, hindi na, Philippines 2020 na. Hindi na 2000. Sa GMA, kaya mo. Ang saya-saya, no? Ang saya-saya mo. Ang ganda-ganda mo pa. si Duterte. Alam din nyo, di ba sabi ko, bawal ang droga, kundi patayin kita. Masakit ngipin ko, kaya ako ganito. Kaya wag kang papaniwala sa mga sinasabi ko. Joke lang lagi. Wag na maniwala ka, joker ka din. Tanga-tanga mo. Si Romualdez, kaya mo. Kaya mo, next time, BBM na lang. Sige na nga. Alam mo si BBM kasi, kaboses niya, tatay niya talaga. Ang masasabi ko lang, thank you, I declare martial law. Mga gano'n eh. Parang hinihingalo eh. Sabi ni dito, sabi ni Charisse, ayan, sabi niya, this might be my calling. So ang tanong niya, may online tutoring ba dyan? Oo naman, online naman na kami kasi dati kasi 15 years dito na sa studio ko ginagawa yung workshop. Pero dahil sa pandemic, sinimulan ko yung Certified Voice Artist Program. So, i-google nyo na lang who is the best Filipino voice talent or chat GPT nyo, makikita nyo ko na lang kung sino. May request dito si Carlo, paggawa daw yung kay GMA, yung I am sorry. Hello, I am sorry, no?
Pinaglaruan. Sorry, ang dami Gawa ko. ka tayo. Kasi Si Ninoy daw patry. Paano ba? malay ko, di ko inabutan yan. Parang hindi na natin inubutan eh. Ito, si Oo. Sara Duterte daw. Hayaan mo na sa kanya yung boses niya. Hindi ka ba marunong magmura? Oo, kanya na lang yan. Oo. So, Anyway, yeah. So, anong ano mo? So, I mean, since college ginagawa mo to. So, is there really a career sa voice acting? okay. Kwentuhan muna kita paano nagsimula itong interest ko sa pagboboses. No? Nung bata kasi ako, Kaya wala lang, kami- niloloko ako dito eh. Sabi niya, pwede mo daw bang gayaan yung boses ko kanina habang nagsasalita sa mga Hindi, sige, kwento mo na yung mula nung bata. oo. Nung nawala tuloy ako. Kasi bigla ako naalala yung grupo namin nila Angelico Clerico. Siya kasi yung supremo namin. Oo, Oo. yung CAD Youth. Kadyut, kapatiran ng anak ni Diego Youth. Oo. Oo. So, galit na galit ang mga Gabriela sa atin dahil dyan. Kinukulit nyo kasi mga Gabriela nung nasa Nara pa kayo sa UP. Mga tawag namin sisters. Sis. Alam niyo pa di ba Kadyut, yung mga Gabriela, yan yung feminist group, ano? Tapos itong sila Choi, yan yung mga makukulit sa Nara. So ginawa nila yung Kadyut. pangalan ng organization nila, Kadyut. Kapatiran ng anak ni Diego. Di ba si Gabriela, asawa ni Diego silang? Oo. Kaya Diego. Oo. Yun, So, yun dahilan yan. Tapos, kinulit nila ng kadyot kinulit. ng bayan. Tumatayo, lumalaban. Kadyot ng Kaya galit na galit sa inyo yung Gabriela. Parang hindi seryoso eh. Anyway, nung bata Oo. kasi ako, wala kaming TV. So, the only means of entertainment radio. So, nakikinig ako radio drama. Nakikinig ako yung Gabi ng Lagim. Yung isang gabi ng lagim. Pinapinggan ko rin yan. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na. Ang sarap kasi maglaro sa puno. Ay, naku, sabi ko naman sa iyo huwag ka maglaro dyan. Yan tuloy, ginabi na tayo. Ha, Lolo, may gumagalaw. Gumagalaw yung puno. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Ay, naku, sabi ko naman sa iyo, hapo, umuwi na tayo. Ah, Lolo, tumakbo na tayo. Oh, kakainin ko kayo. Ayan, kinain na sila. Grabe. Nakikinig din ako dyan, tsaka nung panahon ng bata tayo, laging walang kuryente. Kaya minsan sa transistor radio ka makikinig, di ba? Na mga ganyang Gabi ng Lagim. Kaya nga. So, just imagine, no? Sobrang tuwan-tuwa ako doon. So, nung lumaki ako, basta ang tawag sa akin, AIM. Alam mo AIM? Yung Asian Hindi. Institute of Oh, yeah. Management. Hindi, Yes. joke lang. Oo. AIM, ayaw iwan ng mic. So, lagi ko hawak yung mic. So, ako nag-host. Alam mo, tuwa lang ako sa nag-iba-iba ako ng mouse. Kasi, sabi ko, common yung sumasayaw, common yung nagkakanta, kumakanta, common yung nagsasalita, pero hindi common yung nag-iiba-iba ng boses. So Minsan nga bata pa lang, entertainer ka na. I don't want to be called entertainment, but I want to entertain people by using my voice. Kasi para sa akin iba yung concept ng entertainer. I am an artist na bata pa lang ako. Hindi, go drawing din ako. Basta sobrang artistic ko. Sabi ko, dami ng sikat dito gusto ko kakaiba naman. Tapos yung teacher ko tinanong ako, class, what do you want to become when you grow up? Sabi, ma'am, I want to be a doctor. I want to be a teacher. I want to be an engineer. I want to be a lawyer. Tapos tinanong ako ng teacher, ikaw, Mr. Pocholo, what do you want to be? Gusto ko pong maging voice talent. Sabi, tawa na yung mga bata. Anong voice talent? Yung po sa radyo, yung nag-iiba-iba ng boses. Ano yun? Hindi ko alam, wala pang gano'n. Ikaw lang nagsabi niyan. So tumanim sa isip ko yon. So nagsulat ako ng libro, ang title, Gusto Kong Maging Voice Talent. At alam mo ba, Prof? Nanalo ito ng Best Book for Professions sa National Book Awards. Wow! Tinalo ko lang lahat ng mga professionals. Binibigyan mo ako ng kopya ng book na yan. Ay naman, pag nagkita tayo. Kasi sabi mo, pupuntahan mo ako dito. Oo nga, Hinintay lang hindi kita. na ako uli napadpad dyan. Kaya mo, marami pa tayong gagawin.
Yun, doon nagsimula yun. Tapos, nung college tayo, kaya nga hindi ako kumbaga sumusuporta ako sa partido dahil member ako ng Pi Sigma Fraternity. Magkakaano tayo doon? Magkakasama tayo. Sila Rudy Manaloto, Pen Cascola. Magkakasama po kami sa Samasa. Ryan Cablitas. Yan, Ryan Cablitas. Sandigan para sa mag-aaral at sambayanan. Tayo yun. Mga aktivista na talaga tayo noong araw pa. Pero tayo activist na hindi leftist or rightist. Tayo ang gitna. We always look for the right side or ibig sabihin, tamang side, hindi yung right side or left side. Tamang Pluralist side tayo. doon, pluralist. Yes. Dinadaan sa debate at kung sino Oo. yung mga nakakarami, yun ang diba? Tayo yung mas matalino sa kaysa sa kanila nung panahon. Kasi sila walang punto kahit mali, ipipilit eh. So doon nagsimula yon, Prof. So nung college ako, sumali nga ako sa isang, narinig ko, nasa Nara ako noon. Tandang-tanda ako. Nasa Nara Residence Hall ako noon. Ako lang may radyo eh. Kasama ko si Pen Cascola, na abogado na ngayon. Sabi nga nun, gusto mo bang maging voice talent? Gusto mo bang magaling ka bang kumanta? Pwes, sali na sa radyo-radyo. Uy, mag-audition lang sa ABS-CBN, DZMM. Punta ako ABS. Punta ako, Sabado. Pumila ako. Alam mo, saan ako napakapila? Akala ko radyo-radyo, yung pala ang TV. Oo, panahon na yun, ang TV. So napa-audition ka pa sa ang TV? Siyempre, nakuha ako doon, pero hindi na ako bumalik. Kamukha ako noon. Sana artista ka na ngayon. Oo, ayoko maging artista, Prof. Gusto ko lang maging voice talent. Kinukuha na ako noon kasi nang malabas na ako sa sineskwela. Ano na ako doon pa extra. Pero ayoko talaga. Kaibigan ko naman lahat ng mga yan eh. Tapos ako yung kauna-unahang voice talent na artista dapat noong time na yon. Nag-iiba na ako ng boses eh. Tapos noong time na yun, di ba, para tayong, alam mo yung guwapings na kimpi-kimpi yung buhok nung araw. Naalala mo yun? Oo. Maraming nakaka-recall dito ng mga nag-uusapan natin. Tapos kami, naalala ko sila Janoy Danao, pupunta kami ng Kampa, ng ano yon, Sampaguita, maghaharana lang kami. Oo nga. Si Janoy po generation din namin yan sa UP. Actually, yung generation natin sa UP ang pinakamagagaling. Siyempre, generation natin yun. Ganun din ang generation nila. Kanya-kanya generation lang yan. So anyway, doon na nagsimula yung career ko. Sobrang, tinry ko naman magtrabaho na, alam mo yun, nagtrabaho ko. Hindi ba magtrabaho yung ginagawa mo? Hindi, I don't consider this. Because for me, until now, I'm an artist. So, I do this because this is my calling, this is my passion, this is my craft, this is an art for me. So, little that I know na may pera pala sa boses, no? At ang naging mentor ko dyan, si Mr. Joey Galvez, yung pinakamagaling na broadcaster during that time. So, nag-iiba-iba rin siya ng boses. Meron siyang karakter, maribubot, boses babaeng bata. Ako naman si Utoy. So, para magjowa sila. Hello, Maribobot. Uy, Kutoy, pakis naman. So, yung mga tao, nag-i-imagine, no, bata yung Siyempre, the good thing about voice acting, it's a theater of mind. So, you become a character na hindi mo naman ikaw. Kumbaga, you become the character na you're portraying kahit hindi ikaw. You can become an old man, a monster, a kid. So, sobrang na-appreciate ko siya kasi hindi ko kailangan mag-makeup o magpagwapo o alam mo yon kasi wala siyang pinipili. Sabi ko nga, the good thing about being a voice artist, hindi ka malalaos. Alam mo kung bakit? Tanong mo, bakit? Bakit? Kasi hindi ka naman sumisikat. Paano ka malalaos kung hindi ka naman sikat? Dahil hindi ka naman nakikita, lagi kang nasa likod ng mga bagay-bagay. Sikat yung karakter. Kaya yung mga feelingerong voice talent, minsan parang sumikat yung karakter mo, feeling mo ikaw yung karakter mo. Yung sikat niya yung karakter. Like, ito, si Kuro-chan, sikat siya. Pero ako hindi. Binosesan ko siya. Pero nakilala ang boses ko dahil kay Kuro-chan, hindi dahil ako ang nagboses kay Kuro-chan. So, I don't claim na ako boses na ganyan. I mean, I did that, but hindi ko na yan, basta ako voice master, tapos, di ba? Oo. May mga ibang dito. Kaya mo daw ba yung sa Voltes 5? Bata pa tayo nun. Bata pa nun eh. Si Junie Gamboa, mentor ko yan. Siya yung si Dr. Smith.
Sa Voltes 5. Oh, gagagaya ko yung boses ni Juni ko. Yung kaunlaran, kailangan ng sambayanan. Pakor, diba ganun? San Miguel Beer, iba ang may pinagsamaan. Sa Voltes 5, yung, Steve, Jan, Big Bird. Yan. Jan. May, The master is fond of you. May English pa. may question dito si Rodolfo. Batchmate ko si Olive naman, si Madridejos. Madridejos, so si Tita Olive. Naging director ko rin yan and she's one of the pioneer and OG. We call it original people. At syempre, hindi ko makakalimutan, si Sir Danny Mandia, which kailan lang pumanaw. No? Siya ang ama ng makabagong dubbing sa Pilipinas. The father of modern dubbing na I branded him as the father of modern dubbing and I gave it an award dahil sobrang siya talaga ang dahilan kaya dumami ang dubber, dumami ang director. At sabi ko nga, kasi ako, Prof. Shelo, naniniwala ako, always give credit where credit is due. Hindi tayo naging tayo ngayon, kundi nung tayo lang. Someone helped us along the way. Correct. Kasi ito yung problema ng Pilipino. Kawalan, yung salitang utang na loob ay masyado nilang minamasama at ginagamit din sa advantage nila. So, double-edged sword siya no? Pero iba pa rin yung salitang gratitude. Magkaiba kasi ang utang na loob sa gratitude Tama. Hindi ibig sabihin tinulungan ka, may utang na loob ka na, pero you have to give gratitude. Magkaiba kasi yun Ewan ko ba parang pag sinabi mong utang na loob, gratitude pala agad yung yung sinasabi. Magkaiba yon. Wala kasing Pinoy na salita para sa salitang yan. 'Di ba? Attitude of gratitude, you become gratefulness. Parang iisa lang ang terminong Pilipino, utang na loob. I think kailangan baguhin na natin yung konsepto ng utang na loob. Kasi yan ang ginagamit ng mga politiko, ginagamit ng mga kung sinong nasa kapangyarihan para alam mo yun, binigyan kita nung wala ka. Kaya kahit mali ako, iboto mo ako kasi tinulungan kita Kahit na masama ako dahil nakinabang ka sa akin So ganun yung sinasabi natin. Sabi ni Rodolfo, kwento ni Olive Madridejos kung siniputan ni Nina ang audition ng True Disliit. Sino yun? Wala la. Baka panahon nila mga 80s pa yan May question dito si Mickey. Phil cartoon noon at voice over artist. May organization ba to protect Filipino voice artists pag may mga foreign cartoon na need i-dub? Unahin ba yung mga Pinoy or AI? Yung mga tinatranslate. Oo. Yan. Alam mo, eto, siguro simulan natin, no? Ano bang interest at intention at motibo mo para magboses? Para ba sumikat? Para ba kumita? O para express mo sarili mo? Para sa akin kasi, parang painting yan Ang isang painter, hindi yan magpe-paint para sa pera. Magpe-paint yan kasi yun yung expression niya ng artistry niya. Ngayon, add pa na lang, bonus na lang yan kung kikita siya. At yung pag nagkapangalan siya, mas magmamahal yung painting kasi kilala siya Diba? So, ganun din ang paniniwala ko. Ang boses kasi natin is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Kaya nga ako, motivational speaker ako kasi Prof. Shelo. Alam mo yan, ever since I've traveled the world using my voice, especially in motivating young people. So I've been to 30 countries and been to 50 provinces speaking. Ngayon na lang ako naglaylo nung panahon ng pandemic, naging online So, medyo nag-focus din ako sa business. I have another business kasi yung Makati Halo-Halo, ang pinaka-espesyal na halo-halo ng Makati. So, punta kayo. So, yun. Ang sinasabi ko lang, sayang yung boses mo kung hindi mo gagamitin sa tama. Yeah. At walang presyo ang boses, pero may halaga. Diba? Imagine mo kung tayo walang boses, paano tayo mag-uusap ngayon? Paano tayo makakapag-express ng opinion, ng ating saloobin, ng ating gustong mangyari sa buhay, ang ating intensyon, motibo. Diba? It's all about our voice.
Because even you have a message, I mean, if you have a voice, if you don't have a message, or even you have a message, if you don't have a voice, hindi yan magsisynchronize. Kaya nga sa Pilipinas kasi, magaling na tayo magtsikahan, magchismis, magsiraan. Ba't di mo gamitin yung boses mo sa kabutihan? No? Na imbes na magmura ka dyan, kung ano-anong sabihin mo, pinapakita mo lang na wala kang kwentang tao at wala kang, alam mo yun, wala kang... May pinapatamaan ka ata eh. Ay, hindi naman. Marami lang, hindi. Yung mga basher po yun, Prof, no? Yeah. O kung yung iba, ganun lang. Minsan kasi yung mga ganyang style, mas mabilis sumikat ngayon eh. Diba? Oo. Magmura ka na magmura, minsan kahit wala kang substance na sinasabi. Madalas yan, may mga nakita ko dyan, minumura lang ako. Pero wala namang substance na sinasabi. Minumura lang ako. Hayaan mo sila, mga inggitero yun. They hate, may tawag ko dyan, ang taong naiinggit, walang nasasambit kundi pangit dahil sa mga bagay na hindi nila nakamit. Ang laging tanong nila sa sarili ay bakit siya, hindi ako? Sorry na lang kayo. Haters will always gonna hate because they hate you because they ain't you, parang ganon. So, sino ba kayo? Di ba? I mean, kung may napatunayan na kayo, bago ka magsalita, siguraduhin at gumawa, siguraduhin mo munang meron kang nagawa at ikaw ang halimbawa. Your opinion only matters until you become the example. So kung ano yan, basura yan, lahat ng mga paninirang puri. Alam naman natin yung totoo and we know ourselves. So, yung mga yan, may oras silang manira kaysa bumuo. Tandaan mo, pag bumuo ka, wala kang panahong manira. At kung masaya ka bilang isang tao, magiging masaya ka para sa ibang tao. Tama. May mga mahilig manira, mga bitter lang yun. No? Pero balikan natin, sinabi mo kasi 3 points kanina. Siyempre, kung gusto mo talaga kung mahal mo yung artistry mo, gagawin mo siya. Yes. Pero yung ibang mga mas pragmatic sa buhay, may ganyang silang talent, gusto rin nilang kumita. So, meron bang pangkabuhayan package sa pagiging voice? Actually, basta may boses, may kabuhayan. Hindi lang naman to pagre-record ng boses eh. Pwede ka magturo. Hindi naman natin sinasabi pagiging voice artist ay recording lang or broadcasting lang. Pwede kang mag-perform. Pwede kang ang lawak-lawak kasi boses yan eh. Ibig sabihin. Oo. Sige nga, so sa profession, alam ko yung mga tinetrain mo ay hindi lamang para maging actor or mag-dub ng mga characters. So, sa mga naging estudyante mo at saka dun sa mga nagkaroon ng career tungkol dito sa human voice. Ano yung mga halimbawa ng mga career nila? Una-una, karamihan na naging estudyante ko, hindi naman pumasok talaga sa pagboboses. Sila ay mga trainer, speaker, teacher, communicator, marketing. So kasi, ang dinidevelop ko dito, hindi boses, kundi confidence. Kasi pag may confidence ka na, madali mo nang gawin lahat kasi hindi ka na natatakot kung anong sasabihin nila eh. Kaya lang naman tayo natatakot, ay naku, baka kung anong sabihin nila sa akin, mayabang ako, or tanga-tanga ako, or parang nagkakama. So, in voice acting, it's the art of becoming. Meron akong mantra, sabi ko, I become, I believe I am. I am a great voice artist. Someone out there needs to hear my voice. Diba? Even my purpose, vision, and mission, I am. So, basically, yun yung ko. Yun yung tinuturo ko sa estudyante ko. Secondary na lang lahat. Kasi sabi ko, kung ang dahilan mo, pumasok ka sa workshop na ito ay kumita at sumikat, umalis ka na. Saan ka nakita na workshop na pag yun ang motivation mo, kasi sa dulo, magkakasira tayo. Kasi iba ang intention at motibo mo. Based on my experiences. Kung babalik ko yung binayad mo, kung okay lang. No hard feelings. Kasi the point is, there's other group na ang goal nila kumita, go there. But we, Creative Voices and CVAP, ang pinaka-importante sa amin ay puso at mabuting pag-uugali. Kasi talaga ang tao, hindi magbabago yan, lalabas na nga totoo. People will always be loyal sa need. That's a relationship. So when the need change, so as their loyalty.
Kaya 'di ba makikita mo sa politika 'yan eh. Babait muna kasi may kailangan. Pero pag babaligtad na 'yan pag sila na yung mapapahamak. Sila na yung at nakikita natin 'yan sa Senado at nakakatawa, imbes na pag-usapan yung ating pag-unlad bilang isang bansa, ang pinag-uusapan diyan ay ang corruption at kagaguhan at kawalangyaan nila sa bayan. Diba? May question dito. May course daw ba kayo for public speaking? Ako meron. Actually, I'm one of the founder ng PAPS or Philippine Association of Professional Speakers, no? So may mga na-train ka ba na may mga nagpa-train ba sa'yo na Oo. politicians? Marami. Kung paano Pero I'll give one na lang si Vice President Binay. So, kasama niya ako kahit saan siya. Kasi mahina ang boses niyan. Matanda na eh. So, I developed his speaking skill. Kasi alam niya naman sasabihin niya. It's not what you say, it's how you say it. O, mapapansin mo, di ba, Prof, iba ako magsalita, very energetic. Alam mo, yung feel mo, lalo-lalo na kung nakikinig ka, you get interested agad. Wow, galing. You feel like I'm just beside you. Yun yung mga tinuro ko sa kanya. Kaya, yun lang, talagang panapanahon, during that time, nakita ko, lahat ng debate, nandun ako. Sabi ko, well, iba talaga itong isang to. Dinaan na lang sa alam niyo yung manipulasyon. Kasi, alam niya alam nila kung paano magmanipula ng puso't isipan ng mga ordinaryong tao eh. Pag pinasaya mo yan, at nakuha mo kiliti niyan, tapos na. Kahit bigyan mo ng pera yan, di ka boboto yan. Kasi they know how to manipulate. It's all about manipulation. Kasi yan eh, kumbaga sa indoctrination siya in a different way. Yung laban-laban, bawi-bawi, yun ang gusto ng tao. 'Di ba? Tama ba, Prof? Na-excite yung tao eh. Oo. Nag-freeze. Ako ba yung nag-freeze o si Choi? Ayan, sandali lang po Ayan, I'm back. Ikaw ba yung nag-freeze? Naka-freeze Hello, ka ngayon eh. Naka-freeze ka. Sandali. I-ano natin. Yan, okay, you're back. Naka-freeze ka ata. Nawala. Yan, nawala si Choi. Hindi ko po kayang palitan yung yung mga inputs na binibigay niya sa atin kasi kakaiba yung skills ni ni Choi. I-message lang natin siya at sabihin natin na balik siya. Dahil siya ay nag-freeze. I-message lang natin. Pero kakaibang talent po talaga yan. Tapos yung mga kasama ko naman po dati sa concert chorus, ang sinasabi nila ay, halimbawa si Papa Bear, minsan i-guess po natin, si Papa Bear naman ay tenor. Minsan po, nung nag-guess kami ni si Tita Heidi, Mendoza dito. Yung may mga ginawa kaming kanta, yung Shiminette, maalala nyo, si Raymond Roldan, tenor. Siya naman po yung nag-record nun, so minsan i-guess natin siya. Voice coach naman siya para sa pagkanta. So, ganun kahalaga yung boses ng mga tao. No? Etong si Choi, madalas nga kaming nagkukwentuhan kasi nung bata pa kami, talagang ito yung kanyang talent. Yung iba-ibang boses at saka may public speaking. Meron din po silang school nga sa Makati for training dito sa voice acting. So hintayin natin siyang bumalik. Pero yun nga po, itong si Choi ay nagte-train din ng mga politicians. So kung may mga politicians na gustong magpa-train sa kanya, kung gusto niya kayo, baka ite-train niya kayo, diba? Kaya yan. Meron akong pinagawang kanta sa kanya eh. Binigay ko sa kanya yung lyrics sa kanina. Isang linya lang. Pero sabi ko, lagyan niya ng tugtog. So, hintayin natin bumalik si Choi kasi interesting yung kanta na yun. Yan. Yun po. Sa susunod, aayain ko kayo kapag may rally tayo uli. Kanina yung sa Mendiola, biglaan yun kahapon namin na organisa. Pero marami na rin pong pumunta. Yung mga hanay na mga manggagawa, meron pong yung ibang nagpa-follow sa akin dito, may iba po nakita yung post ko. So, may pumunta po doon.
Ayan, may tanong dito si kung sikat na at nais pang mag-improve, ubra pa bang mag-enroll? Yes po, yes po. Son-in-law ko si El. Uy, nakikita ko yan sa sa TikTok. Magaling magsayaw. Yes po, may mga client po si Choi na mga sikat at nagpapatrain pa rin sa kanya. Minsan po binibigyan na, sabi niya bibigyan daw niya ako ng tip eh. So, ayan, balik. Ayan, nawala. Mukhang may sumabotahe. Nire-reveal mo daw kasi kung sino yung mga politikong nagpapacoach sa'yo. Pero may question dito, sabi niya, kung sikat na daw ba, pwede pang mag-enroll sa'yo. Sabi ko, yung mga sikat na politiko, nagpapatrain pa sa'yo. Mas sikat pa sa politiko, Dingdong Dantes, Daniel Matsunaga, mga tinuruan ko yan. Mga training ko din sila. Magagaling na sila, pero syempre, iba pa rin pag may coach ka. Kasi ibang perspective nung nanonood kaysa nagsasalita eh. Sabi ko nga sa kanila, magpapacoach ba ako sa'yo? Hindi na, magaling ka na eh. Pero iba kasi pag nasa stage ka. Kasi ako, I speak back to back with Francis Kong, Chinkitan, Bo Sanchez, sila. Isipin mo, pag yan ang mga nauna sa'yo, ay paano ka susunod? Ay, nag-back to back ako with Mr. Francis Kong sa isang event. Actually, hindi ako kinakabahan sa public speaking eh. Minsan pag inisip mo yung idea, pero pag nandun ka na sa stage, maybe ito naman yung training ko as concert chorus dahil sanay ako sa performer. Hindi ako kinakabahan kapag nasa stage, pag nagsasalita. Iba kasi pag nasa stage ka. Tsaka, ito yung napansin ko sa mga politiko. Ganito magsalita. Mga kababayan ko, ako ay pakinggan ninyo. Dahil ngayong eleksyon na ito, boto nyo. Alam mo, iisa tono nila. Pag kasi wala na sa puso yung sinasabi. Memorize na, diba? Oo, parang sabi ko nga, kahit sinong politiko, di ba? Pag ganyan, although syempre matalino sila, hindi naman question yon, pero the way they say it, may problem tayo sa kanila. So, isa yan sa mga ginagawa. I have trained more than 100 politicians sa mga nanonood. Basta't mabuti ka ang tao, I will magpa-train po kayo kay Choi. Ito may question si dito. Si Ted Filon ba, yung boses niya natural o inaral? Kasi yan, ang tawag diyan mga DJ kasi si Ted Filon bago siya maging broadcast. So may tinatawag tayong DJ syndrome. Diba yung, you're listening to your favorite radio station. This is 89.9. And he's your DJ Choi in the house. And that was me. And it's place to be. Parang ganon. Tapos pag nagbasa siya, ganon din. Ano sabi ko sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo? Ganito ako magsalita. Parang, ang tawag dyan, DJ syndrome. Parang lagi siya nagdi-DJ. So pag nagdadabing yung mga yan, pinapalayas ko talaga. Naku, mas ka na dyan. Wala kang pag-asa. So may mga ganong tendency talaga. Kasi parang isang tono no? Actually, yan depende kung sino ka. Di ba? Kahit naman sa mga religion mapapansin mo pag nagdadasal sila, di ba sabi ko sa inyo, tayo ngayon ay naniniwala. Di ba, yung mga tono nila, iisa, it depends dun kung paano sila tinuruan, paano nila sasabihin. Kasi very observant ako, Professor Shelo, no? Prof. Shelo, kahit nung bata ako, pag titignan ko yung tao, gagayahin ko yan. Parang very observant talaga ako. Paano siya, di ba, yung matanda, sabi ko sa'yo yung mga ganon. Yung mga bunga, anong nadalan? Wala akong ipin, ha? Yung mga ganon. So, tuwa-tuwa ako, ginagaya. Little that I know, that's voice acting. And when I went to the US, nag-aaral ako sa Disney. So, kaya yung aking standard, Disney style, so sobrang taas ng standard ko, yun. So I also directed so many movies. Isa na doon yung Dayo, the first 2D, 3D movie sa Philippines, sa mundo ng Elementalia. And here comes, ito na nga, sa tagal ko sa industriya, from tape, naalala mo yung mga tape? Diba nagre-record? Cassette tape. Noong araw, may tinatawag na reel. Nag-age reveal ka naman masyado Oo. Kasi nung high school ako, alam mo yung boombox, yung malaki yung speaker. May recorder na yun Doon ako nagre-record. Nag-iba-iba ako. That's my first recording experience. Talagang legit na I've seen the analog to digital. So hanggang sa nag-work na ako sa iba't ibang
station, ABS, GMA. Ako, ang dami ko na binosesan. Makulay ang buhay, TV5, yung mamaya sa Hayop sa Galing, kasama si Joey, di ba? Joey De Leon. Well, tapos, Yaman ni Lola. Basta marami akong programa. Yung lately lang, yung Channel 7, yung Makulay ang Buhay. Hi, ako nga pala si Benji. Ako naman si Pengen. Yan, Kayo ay nanonood ng Makulay ang Buhay. Yung mga ganun. So, Hindi yung ba nakakasira ng throat, yung ibang mga actually, boses? nakakasira siya kung hindi mo siya alam gamitin. Mm-mm. So, eto na So, nga. kailangan talaga yung special training din, diba? Oo, kasi alam mo, Prof. Shelo, yung nagka-cyst ako sa vocal cords because of years of abuse ng boses ko. Oo. Siyempre, nagkikiskisan yan eh. So, nagkaroon ng Oo. parang kalyo. Oo. Nawalan ako ng boses sa isang taon. Talagang, Pina-surgery mo siya? Pina-surgery mo? pinapa-surgery pero eto sa mga nanonood, pag may cyst kayo, wag nyong isa-surgery dahil hindi na babalik yan sa dati. It will heal itself kasi muscle yan eh. Parang kalyo. Di ba ang kalyo nawawala naman? O yun. Minsan yung mga doktor talaga wala sa hulog yan eh. Di ba? May mga taong Pinahinga mo siya ng isang taon na wala. yes, oo. Kung hindi to babalik sa dati kung Oo nga. kumbaga sa string tinanggal mo yung isa, tapos ka ngayon. Not unless cancerous yan or whatever. Pero Oo. may mga bagay na mas kilala mo sarili mo, no? Kaysa sasabihin ng doktor, isa ka lang sa numero niyan eh. Kasi isa rin akong biktima ng misdiagnosis at medication. Parang Overprescribing. oo, nakasama sa mga kinikita yan ng mga doktor kasi yun ang Sir, kung brand. mag-episode ako ng isang episode tungkol dyan sa mga gamot kasi dissertation ko rin yan eh. Ay, maganda yan. Diba? May question si Von. Ano po ang fee sa course ninyo? Ayan. Alam mo, yung fee na yan, sabi ko hanggat maaari, kung pwede nga lang ililibre ko na eh. Pero the good thing about my program, for 20 years, hindi siya tumaas. Kasi 10,000 per, per student. 2005 kami nagsimula. O, dapat 1,000 per year nagtataas kami. Hindi kami nagtaas. Bagkus, nung pandemic, ginawan ko pang 50% para makatulong dun sa mga tao. So, hindi na rin ako nagtaas. Kasi online na naman siya, hindi na siya actual. So, dahil dyan, ang dami nagkakareer sa dubbing. Halos lahat ng mga ginagamit ng ibang studio galing sa akin eh. Alam naman nila yun. Tsaka hindi kami nagpapaka-exclusive kasi I believe lahat yan, they have the opportunity to learn from different. Ang talagang ako lang nagsimula sa Pilipinas and nagstay lang naman sa akin yung mga taong parehas ko ng prinsipyo. Kung hindi tayo magka-prinsipyo, babay na. Nice meeting place, tawag ko. Nice meeting place, nice meeting me. Di ba? So, yun. Tapos ngayon, ang biggest issue ngayon nila na lahat ng voice talent sa buong mundo ay ang artificial intelligence. Yan. Oo, pag-usapan natin. Kaya nga, ang title natin, Voice Wars. Away ng mga boses ng AI ba or human voice? Doc. Prof, isa lang ang ko dyan. Kasi pinag-uusapan natin doktor kanina. Pasok si Doc. Hindi, doktor ka naman, PhD ka, di ba? Yes. Doc na rin. Ako, hindi na ako nagtuloy, nag-masters na ako, pero gusto ko may magpagamot sa akin kaya hindi ko masyadong ginagamit yung doc. Gusto kong magtapos din ng PhD kasi I want to talk about AI then and human voice. Ito, ito yan, Prof. AI has been here before us. 1940s pa lang na AI na eh. Pero the development is so slow until the 2020 because nagka-pandemic. So yung tao nag-focus sa internet, sa online. And here comes ChatGPT. Kasi before ChatGPT, gumagamit na ako ng AI, yung Jasper.ai. Yan na yan, yung nagko-correct Grammarly. Di ba? Yung mga yan. Ano na yan eh. Kaya sabi, galing mo naman magsulat. Hindi, magaling yung AI kaysa sa akin. Kasi bobo ko sa mali-mali ang tenses ko eh. Kasi Tagalog eh. Alam mo na. Kahit si sino bang teacher ko, si Butch Dalisay, nagugulat sa tenses ko. Ano ba yan? Tsaka ba galing? Teacher ko yun. Tsaka sila, Bienvenido Lombera, mga national artists. Arts and letters. Kaya sobrang swerte ng batch natin kasi yung mga
national artist, naging teacher pa natin. Correct. Yung mga author ng mga librong binabasa natin, teacher natin. Kaya di mo pwedeng lokohin eh. At yun, ng 90s, yun yung last na nila, yung parang pababay na sila sa pagtuturo. Ayun, ang nangyari, kasi marunong ako mag-code, marunong ako sa internet. 1995, naalala mo, tayo ang una nagkaroon ng internet sa buong Pilipinas, sa UP. Intranet pa. Naalala mo nung hinuho kayo mga kalye sa UP, nalalagyan ng kable. Sobrang bagal pa nun, diba? So, tambayan ko ang aking building. May building ako sa UP, yung Gonzales Hall, no? Saan ang Gonzales Hall dun? Library. Gonzales Hall bang live? Madalas na ako sa library. Hindi ko alam yung Gonzales Hall tawag. Kita mo. Ngayon, alam mo na. Palma Hall lang alam natin. Tsaka Binson's Hall. Taga Binson's ka, di ba? Tambay ng Binson's. Kasi doon ka namin pinupuntahan noon eh. Anyway, yun nga. So, na-realize ko yung potential kasi nagki-create na ako ng website during that time eh. Imagine mo. Tapos, ang bagal-bagal pa nung internet. Parang ang taga. Tapos hanggang sa nagkaroon ng mga dial-up. Naka-disket pa tayo nun eh. Tuwan-tuwa na ako nun. Sabi ko, there's a future in the internet. Tapos, sindikato pa tayo. Ako nun, kasi alam mo bakit. Ang dami kong international program na ina-attendan. Tapos, puro internet. Tapos, hindi ako nangihingi ng permiso sa UP. Sabi ko na, gumawa ako ng email ng UP President. Sa akin din, I recommend Mr. Gonzales to be part of this international program. Malay ko ba? Huwag mong i-announce, baka madinig tayo ni President ni Menzo. Hindi, tsaka Brad ko yan. Buhay pa ba? Oo. Talaga? Oo. Pero sobrang katuwaan lang naman yan. Kasi, nandun ako lagi sa pahinungod ako. So, lagi rin kaming nakikita. Sabi niya, ikaw na ang gumawa niya. May permission naman yun. So, anyway, yun nga. So, nakita ko yung power ng technology. And during that time, sabi ko, things will literally change. Tapos, pumasok na yung digital recording. Ayan na, yung mga Pro Tools, mga Audition. Ang tawag ko, Cool Edit Pro. Natuwa ako. Nag-e-edit na ako, college pa lang. So, I've learned sound engineering. So, nag-aral ako, may libro akong binili. Ito pala yan. So, syempre, as time goes by, padagdag ng padagdag, paganda ng paganda, pabilis ng pabilis. So, yun. So, naintindihan ko siya. Sabi ko, one day, naniniwala ako, yung boses natin, magkakaroon niya ng identity na katulad ng pag ni-record mo, 'di ba? Parang sa recorded mga call centers, 'di ba? IVRS, recorded naman yan eh. But when I've learned about artificial intelligence, sabi ko, wow, this is something new. So I learned how to program din, pati mga tinatawag na large language model, yung mga iba't ibang machine learning, deepfake. So, doon naintindihan ko na siya. Sabi ko, one day, magkakaroon talaga ng boses yung mga tao na hindi niya na kailangan mag-record. Pero boses niya. So, ang nangyayari ngayon, ang extent ng AI is kaya niyang i-capture yung boses ng isang tao. Tapos gamitin yung boses na yon to say a lot of things. Na kahit hindi mo talaga sinabi, parang sinabi na ng boses mo. Exactly. Kasi alam mo yung AI voices kasi computer-generated audio dialogue to eh. Ito yung mga voiceover created using artificial intelligence technology to mimic human speech, no? Human speech. And create nagki-create siya nagko-customize siya ng AI voice with specific tone, age, gender, and accent. Ganon. So, hindi ba siya dangerous? Kasi halimbawa, ako, may nag-capture ng boses ko, tapos all of a sudden, may naglabas. Okay. endorse ko na bigla yung isang politiko. Diba? Ito yung explanation ko dyan eh. Pag pera.
Binigyan kita ng 1 billion, ang gagawin mo? Tatanungin ko, ba't mo ko binibigyan? Oh. Di ba? Mm. O yun yung sinasabi ko. Di lang yun. Binigay ko na sa'yo yung pera. Mm. Saan mo gagamitin? Sige nga. Tatanungin ko nga muna kung ba't mo ko binibigyan. Hindi, Ano ko palit bigay ko na nun? sa'yo. Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Yan sa Ah. 1 billion yan. Walang, no string attached, ganon. I mean, it's like AI. Oo. But the good thing is, it's given to us free. Mm-mm. Free to use, but you have to pay. Mm-mm. 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 It was given to us na, kumbaga, the technology, parang computer. Mm-mm. Dati typewriter ka, binigyan kita ng laptop. Anong Mm. gagawin mo sa laptop? It always depends on the intention and motive ng taong gagamit. It's a Mm. tool, Yeah. di ba? Mm-mm. So bahala ka. Kung ang tingin mo dyan, kalaban, bahala ka. Kung tingin mo yan, kakampi, bahala ka. Wala akong pakialam dyan. Basta ako, it's a tool and also an agent at the same time. Mm-mm. 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 Sa international policy arena, pinag-uusapan namin yan at saka iniisip na nga magkaroon ng mga global ethical standard in terms of using artificial intelligence. Kasi ang daming as you said, tool siya. So double-edged siya. Pwede mo siyang magamit sa mabuti at pwede mo rin siyang magamit sa masama. Pero given that na may AI voice na, threat ba siya sa human voice? Mawawalan ba ng trabaho yung mga... It's a threat, depende kung sino ka. Mm. Kung talent ka lang, at yun lang ang pinagkakabuhayan mo, especially kung English voice-over talent ka, tapos na ang karir mo. Mhm. Because it's not the AI ang problem. Ang problema, yung mga taong nag-accept na normal na ang AI. Mm-mm. Manood ka ng TikTok, manood ka ng Instagram, manood ka ng Facebook, X, or whatever, kung anumang social media mo. Mm-mm. Di ba? Isa lang ang narinig mo, but people accepted it because at the end of Yeah. the day, they don't care kung sino nag-boses dyan. Ang mahalaga, na i-inform sila. Mm-mm. 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 Tama. Hindi kasalanan ng public na i-accept yan. Ngayon, ang kasalanan mo, hindi ka naghahanap ng trabaho para ibis na, kumbaga, kung mawala man yung karir mo, meron kang fallback or mag-business ka. Parang upskilling or Yes. change Or in career. learn a new skill. Yeah. Oo. Oo. Di ba? Eh So ngayon, ikaw lang talaga ang gagawa sa sarili mo na maging obsolete. exactly. So, like me, ako mismo nag-program ng AI ng sarili ko. So Yeah. if you will, because I've launched another company called Creative Voices Labs. Mm-mm. So I partnered with different AI companies, AI voice company. Dito sa Pilipinas, dyan sa UP, merong AI sa engineering, may AI voice department na ako ang consultant nila. I Ako ang pinupuntahan nila, paano ba to, paano yan? Kasi ako nakakaintindi. Mm-mm. So nitong May, nag-start kami. Basta may AI department na sa computer science department, computer engineering. Meron sila diyan. May Department of Artificial Intelligence. So, meron ako ang gumawa ng konsepto ng AI voice sa Pilipinas. So with them, nagtulungan kami. So I partnered with different international AI company like 11 Labs, Morph.ai, Lovo, Tomato.ai. So, naintindihan ko eh. So, kitang-kita ko, naku, patayin na. Sabi ko, yari na to. Lahat. 80% of yung palaging paulit-ulit na trabaho, mawawala in the next 2 to 5 years. So, maghanda na kayo. This is not a threat, but it's a warning. Kasi wala naman tayo magagawa. Either you adapt or depart or create your own. Bahala ka. Yeah. Ikaw pa rin naman yan eh. Huwag kayo magagalit sa mga taong gumagamit ng AI. Available siya eh. Ngayon, kung ako voice talent, use human voice, not AI voice. Hello, saan ba galing ang AI voice? Di ba sa human voice din? At bago yan, yung pumunta sa kanan, tuwan-tuwa ka dyan sa Waze mo or sa Google Maps mo. Di ba? 50 meters, you are arrived on your location. Tuwan-tuwa ka, nagsasalita. O di, sabi ko, kung galit ka sa AI, huwag ka gumamit ng ChatGPT, huwag ka gumamit ng cellphone mo. Galit ka sa AI because AI is very huge. Lahat ng department, lahat ng
ano natin sa buhay natin, naka-AI na. Mm. This is AI. Kung wala itong ginagawa natin, artificial intelligence yan. Mm. Ang lawak-lawak niyan. So, saan ka particular na industry or artistry, saan mo magagamit ito? Like, ngayon, pag bumunta ka ng 11 Labs, pag tinignan mo yung most peak Filipino, boses ko yun lahat. Oh, so I will become the most recognized voice by 2025. So paala ka, kung yung boses ko, gamitin mo sa katarantaduhan mo, kabastusan mo, o kabutihan mo. Bahala ka. But I know and I parang understand. naka-AI program na yung boses mo. Yeah, And that dinevelop ko anyone yun. can use it. Oo. Yes. So ako lang ang nakakagawa niyan sa Pilipinas ngayon. Mm-mm. So kung gusto mong i-AI ang boses mo, so be it. Magbayad ka na $1,500 per month. Pwede mong gawin yon per month. Oo. Ayoko. Hindi, the point is, mas madali ang buhay mo, hindi ka na magre-record na 1 oras, i-post mo lang yung... So, itatype mo na lang yung... Tapos Yes. magsasalita na. Exactly. Oo. So, ito pa, ang AI, walang attitude problem, walang attitude issues. Kasi AI nga, attitude issues. Oo. So, wala silang attitude problem. Kasi, tool yan eh. Susunod lang yan sa utos mo. Pangalawa, hindi mo pagsalitain ng 2 oras, hindi magrereklamo. Magmuraya kahit buong buhay mo, pagsalitain mo yan, hindi yan magrereklamo. Pangalawa, hindi siya mukhang pera, hindi siya corrupt na tulad mo. Di ba? Pangatlo, wala siyang konsepto ng utang na loob. So, again, sino may problema? Yung taong tumitingin at alam mo yun, kung ayaw mo, kasi may grupo na sabi, we hate AI, we are anti-AI. Use human voice, not AI voice. O sige, abangan mo pag totoo naman, mas magaling mag-English sa'yo ang AI eh. Baka yung boses mo. Padinig nga ng sample ng AI voice mo, meron ka ba dyan? Kung may difference ba or wala talaga as in very similar? Wala. Ito ha. Sa programa mo pa, dapat next year ko pa ito i-reveal eh. Pero since marami namang nanonood dito at 2 days ago nasa DZMM ako, kaya Papa Awel, mga pang showbiz. Mas marami na ngayon pong artista kaysa sa fans. Tandaan nyo, lahat ng tao kayo gustong sumikat sa TikTok, sa YouTube. Tsaka by 2025, 90% of content is AI created. Bakit? Mas mura, wala ng effort. Pero ang tanong, sinong gumawa? May authority ka ba bilang tao? Mayroon ka bang credibility? Like tayo, ako, may credibility ako. 30 years ko na ginagawa, ikaw baguhan. Kinopya mo lang, narinig mo lang yung sinabi nung isang authority dyan at ikaw ang nagsabi, feeling mo authority ka na? Feeling mo, influencer ka na? Hello? Hiyang-hiya na mo kami sa 30 years naming experience. Ikaw, kinopya mo lang, wala ka pa nga nagagawa. Kabago-bago mo, feeling mo, sikat ka na. Kasi marami kang follower. Kasi controversial yung mga pinagsasasabi mo dyan sa TikTok mo. Yun ang problema, yung ugali, yung values na, kasi ang AI may values yan, depende sa kung sinong gumagamit. Tama? Yeah. Sino ka? Reflection mo lang yan. Kumbaga kay Iron Man, ikaw si Tony Stark, yung suit mo, yun yung magdi-define kung paano mo siya gagamitin. You gonna destroy people or you will save people. It depends on you. And that's artificial intelligence. Professor, this is the worst it can be. Ito pa yung pinakapangit na pwede niyang ibigay sa panahon ngayon. What more? May ginawa ko, Prof. Si Rizal, binuhay ko. Nagulat sila, nagkakastila, boses ko. Di ba, pinakita ko yata sa iyon. Nagkastila. Maraming naniwala. Tapos, meron pa akong post, sabi ng, tinost ko, sabi ko, while I'm in Boracay, I saw this fish inside the jellyfish. Picture lang yon. Ginawa ko, pinagalaw ko. Tapos may nag-comment, huwag kayo maniwala dyan. Hindi talaga yan. Sabi ko, mag-isip ka nga, yung post ko is to parang glituhin lang yung tao na
tignan mo kung anong mali dyan. Kasi yung tubig, merong tubig sa taas, may tubig sa baba. Yung fish umakyat, may nag-snorkel dito sa taas. Yung kumbaga, wala talaga siyang kumbaga, dalawa yung level ng... Namong illogical yung picture. Alam mo yan ang problema sa internet. Ang dami-dami hindi nag-iisip. Mga makita paniniwalaan na agad. Hindi sila, yung mga bata ngayon, lalo na yung mga baguhan, wala silang tinatawag na critical thinking. Pero yan nga yung dangerous kasi halimbawa, may mga available voices. Malay mo, pati si Jose Rizal magkaroon na ng political endorsement, di ba? Ito, i-announce ko na rin pala, buti pinaalala mo si Rizal. I have this book, sinulat ko, untitled Conversations with Rizal, no? So, gumawa na ako ng artificial intelligence niya na ang kakausapin mo si Jose Rizal talaga. Nagkakastila siya, nagtatagalog, nag-i-English, pero boses ko. Diba? Ang galing kasi lahat ng content, data na mini-machine learn ko, tungkol lang kay Rizal and he doesn't talk about anything beyond his life. So more or less parang through AI, na-collate mo at nakuha mo yung lahat ng way of thinking ni Rizal. Yes. Lahat ng data kay Rizal. So parang pag Yes. kinausap mo siya, parang akala mo, kausap mo si Rizal. Dahil Exactly. huhugot siya sa lahat ng mga sinulat ni Experience. Rizal. Yes. Wow. So lahat ng data niyan, lahat ng libro, Oo. kinapture ko. Lahat ng sinulat nila, Ambet Ocampo, kumbaga kinapture ko. Then, kag kinausap mo siya, what's your name? Di ba? Oo. So pag tinanong mo siya about his love life, huhugot siya no sa storya niya ng mga love Di ba may life. libro si Ambet Ocampo na Queridas de Rizal. So mga naging babae ni Rizal. So, sobrang yung ano ko sa kay Rizal. Kasi bakit? Nakakalimutan na ng kabataan na alam mo, bakit tayo Pilipino at the first place? Yung salitang Pilipino, hindi yan libre. Maraming namatay dyan. Ang tawag sa atin, Indio. No? Ang mga Pilipino no, yung mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas. Kung hindi nyo na mga insulares. No? Hindi naman yan nila naiintindihan kasi ang nakikita nila, K-pop, o mga kung ano-anong pati sayaw-sayaw, mukhang tanga dun sa TikTok. So anong future at anong meron dito sa Pilipinas kung ang mga kabataan natin ay hindi na rin marunong magtagalog, hindi na rin marunong na-gets nyo? Ano na future? Yung values, yung ating kumbaga kultura nawawala na. Oo. So in short, ang importante ay mag-adapt tayo. Yes. At mas maging matalino kasi ang AI is just a tool. No? Exactly. So, Katulad ng sinasabi ko, diba? Si Rizal mabubuhay dahil sa AI, hindi dahil buhay si Rizal. Nabuhay siya using the artificial intelligence at augmented reality na you can directly communicate or interact or ask Rizal how it was to become Jose Rizal. Parang mas nagiging experiential yung research. Kasi kung dati, bago mo yan magawa, kailangan mo magbasa ng napakaraming libro bago mo makuha yung ganong perspective. But this time, parang pinapadali ng AI. Ito pa, Prof, no? I am also a historian, so I wrote the history of Maribeles Bataan. Dahil doon, sobrang dami kong discovery. Dito ko na rin i-announce kasi lalabas to sa dyaryo eh. Dami naman ginagawa. So I discovered that the first native na US citizen na American ay isang Aita mula sa Maribeles, Bataan. Taga Bataan ka, di ba? Yes. Bataan Ako din ang founder ng JCI Bataan. So imagine mo, because of the being a researcher, even yung mga nag-aaral na mga Aita doon, sila yung doctor psychiatrist no and anthropologist na si Doc ang pangalan ito, Vincent Balilla, no? Sikat na anthropologist at psychiatrist yan. Nagulat nung pinakita ko sa kanya, Doc, this is my wow, alam mo yung talaga because yung mga Aita na yon, sila yung mga kinuha sa St. Louis Exposition noong 1904. So, doon pinanganak yung Aita na yon. So, ang kauna-unahang Amerikanong native ay isang Aita mula sa Maribeles, Bataan. At ilalabas ko siya sa Manila Times at ibang mga dyaryo. At tulungan mo ako, Doc.
I mean, Prof, I-discuss natin pag na-launch mo yan. I can send it to you and we can, sobrang, bakit? Ano bang relevance dito sa ngayon? Hello? Anong relevance? History is more important than anything else because kung walang history, wala din tayo bilang isang tao. Oo. Bilang isang Pilipino. May request dito, nakita mo ba yung sa comment? Pwede mo daw bang gayahin yung boses ni Taylor Swift? Good luck. Taylor Swift no? Pag babae, syempre, humanap ka ng babae, no? Pagkakaya yan ni Cholo ni Choi, siya na yung magko-concert. Tsaka Doc, Prof, imaginein mo kung anong mga pwede pang potential na mangyayari at pwede pang magawa. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, it's who you are. Ano yan kapangyarihan yan Saan mo siya gagamitin? Parang baril. Di ba? Pwede mo pang save or pang protect or you kill. Pang hold Pero up. dyan din, policy talaga ako mag-isip. Dyan pumapasok yung important role din ng government. Kasi habang nag-i-evolve ang technology, karamihan sa mga kababayan natin, walang access para sa mga additional training and capacity building. Lalo-lalo na, for example, sa BPO sector, diba? Yes, ngayon, exactly. papalitan talaga ng AI. Uy, So, maganda yan. doon papasok yung responsibility ng government para magkaroon ng mga accessible training para makapag-level up ng skills yung ating mga kababayan at patuloy na makapaghanap ng trabaho. Kasi kung hindi, and this is what's happening now, diba? Sa BPO sector natin, dati number 1, number 2 tayo sa mundo. Ngayon, bumababa na tayo number 9, number 10, naungusan na talaga tayo ng India at iba pang bansa. Pero dyan pupasok yung minsan kasi, naging political pa rin, yung usapin na dapat may foreign investment tayo sa Pilipinas, ganito, bigay tayo ng incentives. Hindi po enough ang incentives. Diyan pumapasok yung importanteng role ng government. Kaya nga pumasok ang mga pogo na Corruption pa rin ang inuna At saka, yun na nga yung very technical work sa BPO sector, hindi nasusuportahan ng government. Diba? Prof. Shelo, speaking of call centers, it will be gone in the next 5 years. So, totally, dapat, nag-shift tayo sa knowledge processing. But to do knowledge processing, kailangan mo pa ng mas high-level skills. And to be able to do that, kailangan nating i-upgrade yung technical capacity ng mga kababayan natin. Yeah, very scary yan kasi marami tayong kababayan na employed sa BPO sector. Tama, Prof. Kasi ako, nung 23 years old ako, nasa US na ako, nag-decide pa akong bumalik sa Pilipinas because I don't want to serve the Americans. I want to serve our fellow Filipino. Mas maraming opportunity to help here rather than to make money in abroad. It's always making money that makes us kumbaga doon nasisira yung pagiging tayo bilang isang tao. Sinasakripisyo natin yung pangarap natin dahil sa pera dahil kailangan kumita. Oo. May nangungumusta sa'yo dito. Ito, tumatakbo po tong senador. Representative ng mga environmentalists. Yes, kaibigan natin yan. Ang malupit yan, si Master Pogi. Oo. So, i-guest po natin siya sa January. Abangan po natin. Ayan, paubos na yung oras natin, Choi. Syempre, nagpapasalamat tayo sa pagbabahagi mo ng talent mo. I'm sure maraming na-inspire dito para maging voice talent. But at the same time, nire-recognize natin yung possible threat ng AI sa mga nangangarap magkaroon ng career dito. Kaya dapat, instead of fearing AI, we should appreciate it and upgrade our skills and let us not make ourselves obsolete para mapalitan ng technology. Pero hindi ta patatakasin kasi binadala ko sa yung kanta, kanina, linya, di ba? Sabi ko, lagyan mo ng kanta. Eto, dali lang hindi ko alam kung... Ini-end namin ng kantahan yung chikahan. Talaga? Oo. Wait lang to ka, give me 5 minutes. Teka lang, kasi kailangan ko pang buksan tong computer ko. Meron po akong pinadalang linya kay Choi kanina related sa mga advocacy natin. Sabi ko, lagyan mo ng kanta para po-post ko sa Facebook. So, hindi ko pa nadidinig kung ano yung ginawa niya, kaya pakinggan natin. Oo. Bigyan mo akong 5 minutes kasi hinahanap ko Andun sa isa kong computer Sabi ni David, ikaw daw ang nagpasikat sa Filipino voice dubbing and dubbers. Yan. Oo. Sabihin mo na lang, Doc, Prof, ano yung gusto mong gawin?
Kanta ka na lang daw. Nang Hindi, iba-ibang boses. Ay, ano yung topic natin dun sa ano? yun sa, yung kanta. Oo. Tax ng ina mo, bantayan mo. Parang mura no? Pero tax Oh, ng ina mo. So gagawin ko siya in a rap version. Gusto mo? Sige, ayan. So ito yung ginawa ko. Nakita ko na yung lyrics. I-post ko na lang yung yung audio kasi maririnig ba to? Tingnan mo nga dun sa present, share. Sa present. Wait lang. Mm-mm. Sobrang nakakatuwa to, Prof, pag narinig mo. Wait lang, nasa kabilang computer kasi sa studio. Iba tong studio ko dito eh. Pero don't worry, in 5 minutes, makikita ko na to. Alright? Oo. Naalala ko actually, yung tax ng ina mo, bantayan mo. Ano na yan ginawa na namin yung campaign a long time ago. 20 years ago. Tapos naalala ko lang uli kanina na... Talaga? Oo. Mahilig magmura yung mga tao. Ito hindi tayo nagmumura, diba? Oo, bawal magmura. Oo. Pwede namang ewan ko ba? Kung sino yung dapat na mga model at sila yung dapat na halimbawa ng kabataan. Ironically, institution pa ng pinakamalaking departamento ng pag-aaral. Sabi ni David, ikaw daw yung boses ni Doraemon. Tama ba? Hindi po ako yun. Kaibigan natin yan, mga kaibigan natin. So, ito na po. No, pakinggan natin paano ba ito mag-share? Doon sa present. Yan. Wait lang po. Present. Ito na. Present. Pero i-share ko lang yung audio. Oo. Parang sa share screen ata. Ayan. Share screen. Share screen in 2 monitors. Ayan na. Narinig na ba? Hindi. Hindi pa lumilitaw sa akin. Doon sa sa StreamYard sa baba, may nakalagay na present. Dito sa screen natin. Ito. Okay. Ito na po. Kaya naman. Ito ako sanay sa Sa StreamYard. Oo. Wait lang. Naririnig na ba? Ito. Ayan. Wag na lang natin pakita yan. Yung audio na lang. Oo, Teka lang. para wait, add stage. Ayan, sige nga, i-play mo nga. ito na. Ito na. Wala, hindi namin nadidinig. Hindi naririnig? Hindi. I-send mo na lang sa akin, pa-post ko sa Facebook. Pero kumanta ka muna daw sabi ni David, ito na lang daw yung gawin mo, kumanta ka ng gamit ang boses si Doraemon. Ito. Yan. Oh. Ang may waga mensahe, yo, tax ng ina mo, bantayan mo, huwag ka mabiro dito sa laro, laging ang grind, walang pahinga, pero ang utak ko, laging may estratehiya. Sabi ng tao, babayaran mo to, pero di ko papayag, ititigil mo na yan, bro. Ako'y maghihirap, pero di mo matitinag. Tax ng ina mo, bantayan mo, huwag ka magpanakaw ng lakas. Oh, di ba? Yan na yung bago ng team song. Ayan. Ito na, pwede ba nating i-share dito? Teka lang Ito na talaga, promise. Ayaw tumunog Oo, ito na. Sana mag-okay na siya. Ay, nakakabobo naman to. Sabi ni Vico, boses mo yung kaibigan ni Nobita, si Soneo. Hindi ko pa alam kung sino si Nobita at si Soneo. Kaya nga, teka lang Sana ito, okay na to. Lumabas ba? Sinare ko na. Yan. Ayan. Yan, share ko na sa'yo. Yan. Sige lang. Kita mo na? Ayan, tumutunog na. Yo, tax ng ina mo, bantayan mo,
Huwag kang magbiro dito sa laro. Laging on the grind, parang walang pahinga. Pero ang utak ko, laging may estrategya. Sabi ng mga tao, papayaan mo to. Pero di ko papayag, itigil mo na yan bro. Ako'y maghihirap, pero di mo ako matinag. Tax ng ina mo, bantayan mo. Huwag kang magtakaw ng lakas. Tax ng ina mo, bantayan mo. Sa buhay, hindi lang kami ang natiis, no. Minsan kailangan magsalita, magsagupa. Kung ayaw mo ng problema, huwag ka nang magtakaw, huwag ka nang magdala. Tinutulungan ng bayan, pero di ka titigil. Pinaghirapan namin yan, huwag mong gawin kalokohan, huwag mong gawin biro. Itigil mo na yan, taksang ina mo, bantayan mo. Matisik ka ng tama, laban lang, di kami bibigay. Bawal lang mandaya sa harap ng batas. Straight, alam mo bawat isa kailangan magtulungan. Pero di sa ganitong paraan, huwag maging kalaban. Taks ng ina mo, bantayan Galing mo. ah. Eh, meron pa ako isang version yan. Hindi lang kami ang natiis, no. Minsan kailangan magsalita, magsagupa. Kung ayaw mo ng problema, huwag ka nang magtakaw, huwag ka nang magdala. Huwag mo kaming gawin Kanino daw boses yan? tas hindi matatawaran. Ang mga buwis laging kailangan para sa mga tao. Kaya respeto, Ayan. huwag kalimutan. Boses Mamaya, mo ba yan? Taksang ina mo, Pwedeng gamitin ko boses ko. tandaan. Pero kaninong boses to? Karapatan bilang Pilipino. Yan ay galing sa isang artificial intelligence. Ah, ang binigay ko lang po dyan kay Choi ay yung isang linya. So siya na yung gumawa ng buong kanta. Kanina lang yan. Hmm. Ang bilis ah. Oo, kaya nga, imagine mo yung epekto nito sa ibang mga artist. Mas magaling pa nga sila eh. Kasi kombinasyon na yan ng lahat eh. Oo. Ang galing, ang galing. Post natin yan. Oo. So meron pa akong isang version. Ay, ibang rhythm naman. So, anong nga, gusto mo? padinig. Gusto mo yung may saxophone? Ah, talaga? Grabe naman yung AI na yan. Oo. Pwedeng So, meron- orchestral, ganun. Ay, sige, wait lang ha. Gawin natin. So, gusto mo orchestral? Orchestra. Gusto mo choral pa eh. Kakanta eh. Sige nga. Ng ina mo. Tax ng ina mo. Tangina. Na gano'n eh. May nagmumura na nga. Ito pa isang gusto kong i-share. Ito, rap din siya. Tinatanong nila dito, paano daw yung natutono? Computer din. Tapos wala daw ba talagang tao na kumanta? Wala. Ganun nakalupit ang... So, pakinggan na. Mas maganda to. Oh, R&B. Yo, tax ng ina mo, bantayan mo. Huwag kang magbiro dito sa laro. Laging Mas higher version to. walang pahinga, pero ang utak ko laging may Galing, ha? estrategya. Sabi ng mga tao, babayaran mo to. Pero di ko papayag, itigil mo na yan bro. Ako'y maghihirap, pero di Yo. mo ako matitinag. Yo. Tax ng ina mo, bantayan mo. Huwag kang magtakaw ng lakas. Tax ng ina mo, bantayan mo. Diba? Napapaganon ka oh. Yo. Ang galing galing. So, may mamaya. question dito, paano daw yung copyright? Magsalita, magsagupa. We own the copyright. O dahil si Choi ang gumawa ng program. Oo. no? Hindi, part tayo ng ano. Tulungan ng bayan pero di ka titigil. Kung kaya mong gumawa, Pinaghirapan namin I will yan, share to huwag you. mong gawing kalokohan, huwag mong gawing biro. Itigil mo na yan, tax ng ina mo, bantayan di ba? mo. Sobrang nakaka-relate ka. Simple, ang ganda ng kanta. Tumitira Yeah. sa mga magnanakaw. Correct. Ang galing, ang Oh. galing. Saka sobrang human siya. Yeah. Mas maganda pa nga boses niya sa tao. Wala, nasa tono. Nasa tono dahil automatic, ano? O ito naman, mamaya, paparinig ko saxophone tsaka orchestra. Sige nga. Ganda, Sige. ah. Tapusin natin to. Oo. Galing. Minsan kailangan magsalita, magsagupa. Kung ayaw mo ng problema, huwag
ka nang magtaka, huwag ka nang magdala. Huwag mo kaming gawing tanga. Ang batas hindi matatawaran. Ganda pa ng lyrics, no? Yung lyrics, ginawa mo na yan, no? AI din yan. Talaga? Ganon ka, Hmm. kagaling. AI na rin yung So, nag-compose. Yes, it's better than any composer na ngayon kasi mas mabilis siyang pwede mo nang baguhin kasi pag Oo. nagko-compose ka ngayon, isipin mo pa ano mga words doon. Oo nga. Ano So, pang binigyan mo linya lang doon? ng instruction to create a song based on Yes, this ito na topic. yung hinihiling mo, orchestra with saxophone. Tapos kahit Tagalog, Yo, tax ng ina mo. Bantayan mo. Huwag kang magbiro dito sa laro. Laging on the grind, parang walang pahinga. 'Di ba? Ang utak ko, Galing, laging may estrategya. Sabi ng mga tao, babayaran mo to, pero di ko papayag. Itigil mo na yan, bro. Ako'y maghihirap, Diba yung saxo? pero Orchestral? di mo ako Oo, matitinag. 'Di ba yung mga kind of music mo? Big Bantayan band, mo, huwag kang magtakaw ng jazz. lakas. Touch Jazz. ng ina mo, bantayan mo. Pati yung music, oh. Naman, Sa galing. buhay, hindi lang kami ang nagtisno. Minsan kailangan magsalita, Hindi pa tayo makaka-copyright to kasi original siya. Ayaw It's Oo produced while we are talking. Takawag ka ng Oo. magdala. Galing. Tinutulungan ng bayan, pero di ka titigil. Pinaghirapan namin yan. Huwag mong gawing kalokohan, huwag mong gawing biro. Itigil mo na yan. Tax ng ina mo, bantayan mo, mag-isip ka ng tama. Laban lang, di kami bibigay. Bawal lang mandaya sa harap ng batas. Straight, alam ng bawat isa, kailangan magtulungan, pero di sa ganitong paraan. Huwag maging kalaban. Tax ng ina mo, bantayan mo. Sa buhay, Para ba hindi lang sa- kami basta mo ang sumayaw, oh. nagtisno. Minsan kailangan magsalita, magsagupa. Kung ayaw mo ng problema, wag ka nang magtaka, wag ka nang magdala. Wag mo kaming gawing tanga, ang batas hindi matatawaran. Ang mga buwis laging kailangan para sa mga tao. Kaya't respeto, wag kalimutan. Tax ng ina mo, bantayan mo. Laging tandaan, hindi lang ikaw ang may karapatan. Bilang Totoo ka na, Pilipino, Prof, ah. tayo Oo marami akong creative ideas na laban naiisip para eh. sa bayan. Huwag natin gawing biro, walang lolokohin. Oh, diba? Ang galing. Ito na lang, last na tayo. Parang mas mai-inspire yung mga tao na maging creative sa mga kampanya. Exactly. Tapos, sabi ko nga kaya election, puro AI produced na mga campaign material. Maniwala ka sa akin. Baka 90% puro AI produced yan. So yung mga nakauna na, yun na nagagamit na nila yan. So ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung website namin. So I would like to show you this, no? I can produce my voice in an instant. So, pakinggan natin. So, ipopost ko lang. So, magsasalita na ako. Tax ng ina mo. Seryoso na. Ang hirap na nga ng buhay. Tapos ang taas pa ng buwis. Kung saan-saan dinadala. Pero sa di tamang mga kamay. Lahat tayo nagtatrabaho. Lahat tayo nagbabayad. Pero bakit parang kami na lang ang laging nagsasakripisyo? Kung gusto mo magtulungan, simulan mo sa tamang paraan. Bantayan mo, huwag mong gawing biro. Tax ng ina mo, itigil mo na ang mga pahirap.
Pero hindi ba pagka AI, parang medyo monotonous pa siya? Kumpara Hindi. sa Depende kung paano mo siya, depende kung paano mo siya tinrain. Tapos, I have many, na ginawang ganyan. Papakita ko sa'yo naman yung isa. Teka lang, nag-change ako ng... So, halimbawa, ito. May isa akong boses dito na ako din, pero mas narrative siya. Kasi yun, English yun eh. So, I created another one, which is this one. Ayan. So, same ang... Tama ba? Wait, hindi, mali. yan pa rin yung kanina. Oo. Kanina eh. Sabi ni Jack, gawa ka daw ng campaign jingle para kay Prof. Shelo. Yun na yung campaign jingle natin, tax ng ina Pwede mo pa. bayaran. Oo. Ito na. Bantayan mo. Hindi ko alam kung tama ba ito. Another window. So, ito, kikita ba natin? Yan. Yan. So, ito, pangalan ko, Kuya Pucholo. So, iba naman yung atake dito. Mm-mm. Umaarte na siya. Walang sound, hindi namin nadidinig. Hindi mo narinig? Hindi. Ulitin natin. Oo. Parang ba may kailangan kang i-click na share sound? At ganun. Edlando, Prof. Pwede na daw natin, sabi ni Strelitzia, pwede ng mga campaign song ng mga oposisyon. Pwede. Tsaka maganda ngayon, na-democratize niya yung creativity. Oo. Di ba? Oo. Di katulad Tama. noon, yung mga... Tsaka mas resonate ka sa iba-ibang tao na depende yung preference. No? Exactly. Oo, may comment dito si Maruno. Sorry, usapang batas. Pinag-usapan budget 2025. Gusto nila makuha yung expertise mo, Prof. Kaso after nito, magla-live naman tayo kasama si JC Punong Bayan para pag-usapan same thing yung budget ng 2025. So, antabay lang po kayo after namin i-try. Balik politics tayo. Pero magpalamig muna tayo ng ulo at i-enjoy Na muna to. Share to share audio. Sorry hindi siya na-share yung audio. Pero ito yung... Pa-share Hindi ko daw alam sa Facebook para ma-share na natin agad. Wala, hindi namin nadidinig. Talaga. Oo. Pero anyway, Oo. katulad nung ginawa ko kanina, nakita niyo naman na at least I will share my access. So lahat kayo na nanonood ngayon, I will give you free 10,000 credits. Wow! Kung sa babayaran mo, Nag-freeze na uli si Choi. Wala yung ating 10,000 credits. ayan. Nawala. Ayan. Sabi ko na, nag-freeze ka nung hinihintay namin yung 10,000 credits namin. I will send to you my link so that people na naka-subscribe. Mo, pa-type dun sa chat. Nakikita mo Wait. ba yun sa comment section? Wait lang po. Medyo baguhan. high-tech na baguhan. Ito po. Ito na po ang aking link na pwede nyong i-subscribe na. Saan po ilalagay? Sa comments? Sa comment section. Nakikita mo ba yung comments na tab? Ba't may join pa nalalaman to? Click I mo need lang to yan join. para makaka-chat ka. I need to connect. Nasa ano pala tayo? Nasa YouTube. Yes, nasa YouTube tayo at saka nasa Facebook. Okay. So, sa lahat ng nasa YouTube, subscribe kayo sa aking channel, The Voice Master. Oo. Meron din ako yung mga kwento ni Lolo Tasio. Ito po, para sa inyong lahat comment has failed post to Shelo. Bakit ganun? Pwede ko ba dito na lang sa private chat na? Sige, lagay mo tapos ililipat ko. Oo, kasi hindi ko ma-post dito sa akin eh. Ayan. On my part. Baka nababasa niya as Ayan. spam. So yan po, 10,000 credits po yan ng 11 Labs. So you can join, no? And you can use my voice na hanapin nyo. Filipino, ako yan. And I also created the first Ilonggo, Ilocano, Cebuano AI voices.
Yung YouTube channel mo ay The Voice Master. Yes, so hanapin lang nila yung The Voice Master. Ayan. Ayan. Ito, ilagay ko na lang. Ay, nakita niyo ba? Pinost ko yung The Voice Master. So, Ayan. So at least napakita naman natin na talagang posible at madaling gawin, no? Oo. Wala nang Ayan, effort. nagsasubscribe na daw sila. Thank Ayan. you. Nakakatuwa. Maraming salamat, Choi, dito sa Yes. pagbabahagi mo sa amin. At saka napasaya mo kami sa kabila ng mga maraming issue na Oo. kinakaharap natin. Medyo naka-relax tayo, no? Pero syempre may konting politika pa rin na napag-usapan. Pero napaka-useful po nung ating discussion, lalo na doon sa mga gustong magkaroon ng career sa voice acting, advertising, at yung binabanggit ni Choi na hindi na nga to threat it's already here. So, paano natin i-combine yung AI bilang isang tool at yung talent natin bilang mga tao, bilang human, no? Para mas maging productive bilang mamamayan. Ayan. So maraming salamat, Choi. Sa uulitin, parang ang dami pa natin pwedeng pagkwentuhan. Kulang ang oras. Yeah. Maraming salamat. Nakamute ka na, hindi ka na namin madinig. Hello. Ayan. So, thank you very much, Professor Shelo Magno, and sa lahat ng nanonood dito sa Chikahan with Professor Shelo Magno. Thank you for supporting my friend, and to all taga-UP, congratulations for winning at last. Champion tayo. Yung college kasi tayo, lagi tayong talo, tas ang kalaban lang natin pag nananalo tayo nun, yung NU, kasi government pa yung NU noon, diba? Saka sa Eraserheads, na-miss na namin. Siyempre, ayan. Sige, salamat, Choi. God bless everyone. Have a nice day. Great day. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa pag-join nyo sa atin ngayon sa Chikahan. Lipat po tayo sa kabilang channel. Pag-usapan natin yung 2025 national budget. So magandang gabi po. Kita po tayo ulit doon sa kabilang channel natin. Maraming salamat po.